Hello mga best shops at kabayan. So ito na nga ako, ang daming bitbit na Inday. Mukha na naman akong pinalayas. Ang aga ko sa train station kasi akala ko ang train ko is 12:03. Yung pala 1:03. Ay di nagantay na lang ako din eh. Kesa naman sa malate ako, di ba? Tsaka ang dami kong bitbit, ang bigat pa. So paano mo malalaman yung biyahe? Ayun, para siya sa sa airport, may ganyan dashboard ang tawag diyan. Diyan mo malalaman anong spore. Spore is yung katulad niyan o yung saan ka sasakay. Tapos may ano din, may parang TV din or monitor, makikita mo kung pasaan, ano yung mga hihintuan niya, ganun. So, ayun, 6 weeks po akong magbabakasyon. Charot. 6 weeks akong wala dito sa city. Okay lang din yun, parang makatipid, ganun. So, antay-antay na lang ako ng train. Okay nang maaga kaysa mali. Kasi nakakaya dun sa magsusundo. Nakiusap lang yung tutuluyan ko dun sa magsusundo sa akin. So, dapat nandun ako ng 3:04. Kasi 2 hours yung biyahe. 2 hours. Ay, alam nyo ba dito, lahat ng bagay kinakaya ko. Sabi ko nga sa inyo. Katulad nito, pagkabigat-bigat. Yung lalaki kanina sa sa tram, di nakatiis. Tinulungan niyo ako, binuhat niyo yung isang bag ko pababa kasi pinapilin ako. Pero inyo sa isang kamay, 3 bag, tapos yung maleta sa kabilang kamay. Mababay yung mga tao dito, mga vegetables. So, ayun, parang nahawa na rin ako sa kanila sa kapatid. Charot. Pwede mo talaga ako lalo pagtulog. Ayun. Ayan yung mga train. Yung isang yon intercity. Intercity means, konti lang yung hintuan niya kasi per city lang. Ito naman ganito, sprinter. Kada station dadaanan niya or hihintuan niya. Mas mabilis yung intercity kesa sa sprinter. Ganun. Sprinter ata yung, hindi, intercity yung sasakyan ko mamaya. Ayan na yung train na sasakyan ko at magbubuhat na ako. Train ako mga besh. Di baling medyo matagal basta hindi ako masyado magbubuhat pa kaya. Ayun mga besh swap and the journey begin. Charot. So, ayan. So, napakahaba ng oras ko. 2.5 hours. Tapos, 2 transfer ako ng train. Buti na lang yung sunod na sasakyan ko is sa kabilang station lang or kabilang platform lang. Kaya, medyo magaan, medyo mabilis. Kasi kung ibang platform pa, naku, Diyos ko, yan ang bigat ng aking daladala. Alam mo naman si Inday pag nag-impake. 1 buwan lang ako pero parang pang 1 taon na ang bitbit. Pero ayun, masaya naman ako dito kasi tahimik. Nakakatulog ako ng maayos at sobrang relaxing yung lugar. And ayan, nasa Amsterdam na ako niyan mga beshi waps. Tapos natutuwa ako kasi nadaanan ko yung unang-unang lugar kung saan ako nakarating dito sa Netherlands. Kung saan ako unang tumira. Way back 2016, nadaanan ko siya na parang, ay, nakakamiss kung saan ako nag-umpisa dito sa Netherlands. Napakalayo po, pero ayos lang naman kasi at least may bagong experience na naman si Inday. So, ayan, Narden Buso, may 2 au pair doon. Hi sa inyong mga ining, sana mapanood nyo. Dumaan lang kasi yung train, tapos hindi na ako umupo dyan kasi parang ilang halte lang naman, ibababa na ako at magta-transfer na naman ako sa isang train. Ganon. So, yung train pala dito is direct na sa airport, mga beshuwap. So, diba, napaka province na to eh. I mean, probinsya na kaya sobrang green na yung mga makikita ninyo. Not unlike with the city na medyo brown pa rin, mga beshuwap. 3 hours later. The next day. So, mga beshuwap, first day ko ngayon dito sa aking tutuluyan for 6 weeks. Oh, ito yung aking room. Maliit lang siya, pero ang ganda. Oo, di ba? Nakakatuwa kasi. Mas nag-aalala pa sa akin yung inaalagaan ko kaysa, alam mo yung parang mas iniisip niya yung kapakanan ko kaysa sa kanya. Eh, siya dapat yung inaalagaan ko, mga besh. Tawa ako kasi sabi niya, ang dami ko daw tulog. Sabi ko, kasi pagod ako kahapon sa biyahe. Natulog ako 10. Tapos siya nakatulog ata 11 or 12. Tapos gumising siya ng 6. Ako naman gumising ng 7:45. Sabi ko po, di ba? Pero at least masaya siya. So, mga besh, nagbihis ako kasi lalabas ako dahil wala akong pagkain. Diet kasi siya, so diet din ako. My life. On the plate over there. So you will see. Hello. Squirrel. Now I know it. He's just getting the nuts and hide it somewhere. Waiting for the squirrel. Where is he? A few moments later. Hello mga beshwap. So,
Si Inday nyo, nasa probinsya na nakatira ngayon. Lumayo muna sa city, tingnan nyo. Oo, di ba? Pupunta ako sa store, like 15 minutes walk mga besh. Okay lang kasi kakakain ko lang. Si Opa tulog. Sabi ko, Opa, maglalakad ako. Turn kasi left onto matutulog." PC. Hooflan. Ang kulit na itong ano na to eh. Google Map. Ang lakas ng hangin, di ba mga besh? Sana hindi ako maligaw. Ang ganda talaga dito mga besh. Wap po. Di ba para ako nasa ibang bansa. Nasa Netherlands pa rin naman ako. Ay, shout out nga ho pala sa mga taga Ilaya dyan, sa Tigwi. Ay, maraming salamat ho sa inyong lahat at kayo pala ay nanonood ng aking vlog, ano. Ay, excited na rin ho ako makauwi. Ay, pag ako naman po umuwi, ay pansinin nyo naman po ako at kayo hindi ko lahat kilala. Ay, live. So, maigi na lang ho at hindi na, guys, no. Mahangin lang. Habang naglalakad nga po pala ako, kwenta ko sa inyo paano ako napunta din eh. May kaibigan ako, yung mother-in-law niya, naghahanap ng makakasama para sa kaibigan niyang matanda. Wala masyadong ginagawa, taga-timpla ng kape, yun, kakausapin mo siya, pag-ready mo siya ng food, pero most of the time siya naman yung gumagawa. Tapos nakakatuwa kasi alam niyo ba yun na siya pa yung nag-a-adjust para sa akin kasi daw baka hindi ako makatulog, di raw ako komportable. Sabi ko, Diyos ko po, ako dapat ang nag-a-adjust para sa iyo, huwag ka mag-adjust para sa akin. Kasi 84 years old na siya mga besh. Oo, marami siyang pera, pero mag-isa lang siya. Mas nakakaawa siya compare sa akin. Bakit ko mga besh yung nasabing mas nakakaawa siya? Kasi siya mag-isa, walang pamilya. Ako may pamilya ako. Maraming nagmamahal sa akin. Siya isa, dalawa lang or tatlo lang kaibigan niya, ganun. Sabi ko nga sa kanya baka sobra-sobra yung binibigay niya sa akin. Sabi niya wala daw problema yun kasi may pera nga naman siya. O diba? Lalaka siya anyway mga best shop. Tsaka dito kahit walang lock yung pintuan ko, okay lang kasi safe naman ako. Tsaka mababait talaga mga matatanda dito. Ganun! Kaya ako napadpad din sa probinsyang Are. Habang ako nagpapahinga ay nakita rin ako. Nasa highway na ako mga best shop. Parang mas madali dun sa kabilang way kasi nang una akong punta dito, yung nagsundo sa akin kaibigan ni Opa, dun ako dinaan. Mas madali dun kaysa dito, layo nito. Kaloka. Laman lang bus dito. Kailangan may sasakyan ka. Abay, malapit na ho ako sa katotohanan. Nakita ko na ang advertise na yun, oh. Malayo-layo nga. So, pag nag-day off ako sa 15, dadaling ko yung step ko. Para kahit paano mabilis-bilis. Bibit-bitin ko ang aking step. Kailangan din naman kasing may me time si Opa. Hindi pwedeng lagi ako nandun. Gusto din naman kasi nila ng privacy. Tapos sabi niya, kailangan naglalakad-lakad din daw siya, may ginagawa din daw siya sa sarili niya. Ganun. In short, kailangan niya lang kausap. Okay lang sa akin kasi at least nakakapahinga ako. May bayad pa, di ba? Kaya-kayang buhay. Ay, naku. Pabalik na ako mga best shops. Nilako ko nung ni Opa. Sabi niya kanina, pwede kang maglakad papunta sa grocery pero huwag kang maglalakad pa uwi ha, mag-train ka. Kala niya ata di na ako babalik. Loko-loko mga tanda yun. Lapit lang naman, 15 minutes walk, so 30 minutes balikan. Yung nilalakad ko nga dun sa trabaho ko dati sa city, halos sa 1.5 hour eh. Pero balikan naman yun, tapos 2 bahay na yun. So ito, lang to, warm up lang. Ang daming bahay dito na walang nakatira, binibenta agad. Ang ganda kaya tumira sa ganito sa countryside. Tapos may kang garden, malawak kang garden. Pag summer, ang ganda tanim ng mga gulay. Yun lang, konti lang ang trabaho dito pag sa mga katulad kong Pinay. Unless mag-aaral ng Dutch. Ganun. Ang ganda dito, sobrang peaceful. Patulog nga ako ng mahaba kagabi. Dati putol-putol yung tulog ko sa gabi, ngayon kagabi hindi. Natulog ako eh. Lapit na ako mga besh. Oh, diba? Kuya, wait lang. Antayin mo ako. Charot. So, yun lang for today's video, mga Beshiwap. At maraming salamat. Lagi nating tatandaan, always be good and choose to be good. Bye for now. The next day. Ganyan yung mansion. Mukha lang yung maliit sa labas, pero malaki yan, mga besh. Ganun kasi yung mga bahay dito eh. Mukhang maliit. Pero pag pumasok ka, malaki naman pala. A few moments later. Grocery na ako mga besh, medyo mabigat-bigat. So, pag uwi ko ng Den Haag, dadalhin ko yung aking step at saka yung aking pang grocery na hinihila-hila. Since malayo ang aking groceryhan, kailangan ko yun kasi tingnan nyo, mabigat. Eh wala akong support ngayon. Hindi ko sinuot yung aking pang support sa likod. Good luck. Alas 3 pa lang pero wag ka tingnan. Mukha ng alas 4, my God.
Parang maulan. Saka na umulan kapag ako'y nakauwi na ng bahay. Wag muna ngayon, please. At malayo-layo yung aking lakarin. So, ganiri ho ang buhay din eh. Walang tricycle, walang jeep, walang taxi, walang pedicab. Lakad kong lakad mga besh. Ang cute ng bahay, oh. Simple lang. Yung mga ganyang hanging lakas ay sa atin ay signal number 3 na yan. Or number 2. Din eh wala. Normal na. Malapit naman din mga beshop. Kapagod. Sakit sa balikat at mabigat. O kung kayo ay hindi sanay sa lakaran ay huwag kayo maparoon sa probinsya. Baka malayo. Mahirap maglakad. Malapit na yung bahay namin. 2 na lang. Isang bahay na lang pagitan. My God. Wow, straight. Ano ako ng plancha. So, yun lang mga best shop at yan ang bigat na rin. So, maraming salamat po sa nanonood. Maraming salamat sa walang support at subaybay mga best. Kahit saan ako pumunta ba ay nandyan kayo So, lagi nating tatandaan. Always be good and choose to be good. But for now, 2 hours later. bili ko ng pansit, kanin, and lumpia. So, ayun mga besh. Nagluto ako. Hindi na ako magugutom mamaya. The next day. Hello mga besh shops at kabayan. So, tulog ang aking alaga sa baba. Wala akong magawa, kaya natulog din ako. Ganon kami. Pagtapos ng tanghalian, tulog. Kung hindi ako lalabas at mag-grocery, matutulog kami. Ganon. So, sana all, ganun lahat ng work. Hindi tayo napapagod. Ay, live. So, ayun, nagluto ako ng aming hapunan yesterday, adobong chicken, pansit at lumpia. Nagustuhan naman niya, gustong-gusto niya. Kaya, ayun, pagkain pa namin hanggang ngayon, hanggang mamayang gabi. So, bukas na ulit ako lalabas at mag-grocery. Ay, mga best shop, sana all ganito lagi ang trabaho ni Inday. O, di ba nakapag-cutex ako? Sabi ka pa. Hindi ko 'to magawa sa city kasi syempre matatanggal dahil magkukudkod ako ng kubeta. Eh dito, may tagalinis kami, taray. Well, I'm so thankful to God na nakuha ko tong trabaho na to. At least nakaka-relax yung isip ko at yung katawan ko. Hindi ako pagod na pagod. Minsan nga nahihiya na lang ako kasi siya pa yung nag-a-adjust sa akin. Tapos siya pa yung nag-aalala kung komportable daw ako. Sabi ko, wag mo akong alalahanin, nandito ko para alagaan ka. Sabi ko. Which is very happy naman siya. Alam niyo, nung unang dating ko, medyo mabagal maglakad, malungkot, tas laging hinihingal. Aba, ngayon, 2 days, 3 days pa lang ako ngayon dito kasi dumating ako dito Sunday, Monday, Tuesday na ngayon, 'di ba? Wednesday na. So, 4 days na nga ako. 4 days na ako mahigit. 4 days and a half. Aba, masigla na siya mga beshwap. Tapos, pag lumakad siya, hindi na siya masyadong hinihingal. As in, natutuwa ako kasi lagi na siyang nakasmile. Ganun. Parang, naano yung ko na, natutuwa ako na lumalakas siya. Sabi ko nga, pwede naman ako magstay hanggang gusto niya. Hanggang makalipat siya dun sa lilipatan niya. Sabi niya. And if ever na umalis siya, yung kaibigan niya, naghahanap din ng katulad ko. Nire-recommend niya ako doon. Sabi niya, pag umalis ako sa kanya, or umalis na siya, pwedeng lumipat ako doon. Hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas. Sana nga ho, in God's will. Talagang, pray hard, work hard talaga. If you believe in God, lahat ng prayers mo, it will come true. At the right time, at the right timing. So, mga besh, I'm so happy. O, diba, nagbablog ako, nakahiga na lang. Taray! Ay, shoutout nga ho pala kay Nanay Edith dyan. Nanay Edith Pabul, siya, hello. Natutuwa ako at naaalala mo pa ako. Din kay Utoy na, Alan Pabul, hello. Naalala niyo pa ako. Ay, naku mga besh, masayang masaya talaga si Inday. 2 hours later. Tea time na namin ni Opa. So, akin yan, yung kanya nadala ko na dun. Dadalan ko din siya ng tubig. The next day. Humor mga besh. So mag-grocery na naman si Inday. Maaga ko ngayon, 10 pa lang kasi naglaba ako. Habang naglalaba ako, mag-grocery muna ako kasi malamig na ngayon. Hindi ako pumunta mamaya kasi
Pag hapon, mas lalong lalamig. Since malamig, gagawa ko ng chicken soup mamaya. Binigyan ako ni Opa Pitingo. Nakakatuwa kasi, nung nakaraan, 20 yung pinamalengke ko. At 20 lang binigay niya, tapos 34. 34 yung pinamalengke ko. Binalik niya sa akin yung 15. Kasi sabi niya, lahat daw dyan, libre niya. Bahay, pagkain. Kasi ako na nga tagaluto eh, di ba? Tapos mag-abono pa ako sa pagkain. Umuusok yung baby ko actually mga besh. Kasi 5 degrees lang kayo. Ayun, so, mag-grocery ako ng pang 2 to 3 days again. Para di na ako balik-balik, nakakapagod din eh. Ay. So, ito na naman ang buhay probinsya ni Inday dito sa Netherlands. Hindi pa ako pumunta sa woods kasi malamig nga. Saka na pag medyo mainit-init. Yan o, yung mga bahay na yan mga besh. Walang nakatira. Sayang, ganda pa. Dalawang bahay. You know what mga Beshuap? I really like it here kasi tahimik. Tapos maririnig mo lang mga huni ng ibon, ganun. Tsaka kahit paano, hindi naman nakakalungkot kasi may wifi. Nakanood ako ng mga teleserye sa cellphone ko. Tapos nakakausap ko din naman sila nanay araw-araw. Ayun, laki. Parang akong celebrity dito, my God. Parang ako lang ata ang Pinay dito. Yung kada may nakakasalubong kahit nasa sasakyan kumakaway nagahay. Pero that is Dutch way talaga. Mabait sila, sobra as in. Nakakatawa kasi alam niyo, syempre, nasa gitna akong kalsada tatabi ako ng konti. Magaganyan sila. It means thank you. Even pag sumakay ka ng bus or tram at nakita mo yung bus driver, babatiin ka nila, good morning, good afternoon, or paggabi, good night, gano'n. Kaya nga sinasabihan ko yung sila ining na pag binati ka ng driver pagpasok mo sa bus, batiin mo rin. Kasi dito mga bus, professional ang mga driver. Walang driver ditong dugyot. Sorry na. Naka-necktie pa, naka-polo, tapos babating na. Gumor ka. Huy, may pusa. Hi! Come. Mia! Mia! Yan siya. Mia! Tayo niya lumapit sa akin. Bye-bye! A few moments later. Hirap mag-vlog kasi dami mong bit-bet. Tapos may pa ako, bag. Bumili ako ng bag kasi pag yung plastic bag lang, ang hirap mga besh. So, maglalakad na naman ako ng other 15 minutes pa uwi. Dito natutuwa akong batiin yung matatanda. Kasi pag hinitian mo sila, di parang happy na rin sila at least nakapagpasaya ka ng isang tao. O diba? So, always give your best smile to people who needs it. Char! My God! Word of wisdom si Inday. Wala ka stress, may pasensya na kayo. Wala kayong makausap eh. Tapos tingin-tingin yung mga nasasakyan kasi habang naglalakad, nag-vlog, nag-cellphone. Ay. Masaya naman ako dito mga besh. Hindi naman maririnig mo huni ng ibon yung sasakyan. Lalo dun sa may amin. Puro huni lang ng ibon, tapos may squirrel pa. Every morning pumupunta siya dun sa may garden. Nakakatuwa, hindi siya takot sa amin. Ayun, galakad muna ako, mahirap mag-vlog. Healthy lunch muna kami ni Opa. Nakauwi na ako ng bahay. Ang lunch namin ay 12:30. Yan muna pagkain muna namin. After this, magsasabay ako ng nilaban and then magluluto ng soup for dinner, chicken soup. So, luto na po ang aming lunch. Opa, kami ay kakain na. Tara mga besh, makain. Magluluto naman ako ng chicken soup mga besh. So, ayun na yun. Pinisa ko na yung sibuyas, bawang at chicken. Tapos ito na yung aking broth. Ito yung gulay ko. Lagyan ko ng salt and pepper. So, nilagay ko na ang ating gulay. Diba? Papalambutin lang natin yun and ready na ang ating dinner. Pero, 6:30 pa kami kakain mga besh.